Amen. Praise God. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyo pong pakikinig ngayon sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong discipleship training track na nasa session 3 na po tayo. No? Ito po ang pangalawang bahagi ng daily devotion na ang ating pong topic ngayon ay Daily Conversation with God o yung tinatawag po nilang prayer. Mga kapatid, I hope you are holding your manuals today. No po, gaya po ng aking malimit na sinasabi, whenever we attend a discipleship training track lesson or class, kailangan tatlong bagay ang wag nating kalimutan. Po, number one, of course, the manuals na binigay sa atin, yung tinatawag po nilang student manual. Pangalawa po, yung ating notebook, no po, at ballpen. At yung pangatlo po, yung ating Bible, no po. Ang isang seryosong nag-aaral, definitely gagawin po niyang regular, no po, at hindi niya kakalimutan ang mga bagay na ito sa kanyang pag-aaral sapagkat ito po'y magagamit natin maging sa mga darating na panahon, sa mga future na pag-aaral natin at pagbabalik tanaw natin sa mga napag-aralan natin. Kaya napakahalaga po, no, na dalhin ninyo ang tatlong ito at wag na wag niyong kakalimutan, no, that every time you attend a discipleship training track class, dapat laging andyan po yan. And of course, we should be mentally, physically, and most especially spiritually prepared. Para pag nakikinig tayo, no po, ay talagang pumapasok sa atin, no? Hindi yung inaantok tayo o kaya yung isip natin lumilipad-lipad. Kaya please, when you listen or when you watch, mas maganda po, mas maging malapit po kayo sa tagapagturo. No, huwag kayong lumayo, huwag kayong umupo sa malayo na matutokso po tayong matulog o kaya lumipad ang ating mga kaisipan. So ngayon po ay tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral na po ng Discipleship Training Track Stage 3, Session 3. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa opportunity ito na kami ay makikinig na naman, mag-aaral na naman po, at matututo po kami sa mga salita mo sa pagkakataong ito. Samahan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan na nanggagaling sa inyo, at pagpalain niyo po ang pag-aaral na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ang ating pong scriptural verse for our lesson is Mark chapter 1 verse 35. Ang sabi po dito, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up. He left the house and went off to a solitary place where he prayed. 7 days without prayer makes 1 week. Yan po ang isang napakagandang kasabihan patungkol sa panalangin. But before we proceed, let's go back to the verse that we read. Ang sabi po doon, sa madaling araw, no? Very early in the morning, habang madilim pa, ang ating Panginoon ay tumayo, gumising, pumunta sa isang tahimik na lugar at doon siya ay nanalangin. Napakagandang halimbawa po nito na pinakita po ng ating Diyos. Pinakita niya sa ating lahat kung gaano kahalaga sa buhay natin ang manalangin. Can you imagine, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Nasa Kanya ang kapangyarihan ng isang Diyos.
Pero pinakita niya, inalimbawa niya sa atin kung bakit napakahalaga ang manalangin. No? Kaya kapatid, kung tayo po ay seryoso sa ating pagsunod sa Diyos, ito po ang isang bagay na dapat makita sa ating pagsunod. Ang maging masipag sa pananalangin, maging tayo ay pagod o anuman ang ating kalagayan, walang excuse. Dapat tayo po ay nananalangin. Alam niyo po, ito pong chapter 1 na ito, kung babasahin po natin ang buong chapter 1, makikita po ninyo, napakaraming ginawa po ng Panginoon. Naging napakapagod ng kanyang araw. Subalit hindi po dinahilan ng ating Diyos na siya'y pagod, na siya'y busy, kundi ginawa po niya kung ano yung dapat at kung ano yung inaasahan ng Diyos sa kanya, maging sa atin of course, at kung ano yung tinuturo ng Panginoon sa ating lahat. Siya po'y tumayo, madaling araw, gumising siya po'y nagpunta sa isang tahimik na lugar at siya po ay nanalangin. Amen. Alam niyo po, the importance of prayer is what the quote say. Yung quotation na sinabi ko po, 7 days without prayer makes 1 week. Huwag po nating pilosopuhin, ano? Kasi sinabi dito, 7 days without prayer. Baka yung iba dyan, ikakatwira nila, Pastor, ako naman hindi na zero. At least 3, 2, 4 times a week, nagpipray ako. That's not the point of that. Hindi po yun ang pinupunto ng kasabihan. Ang kasabihan po, pinapakita sa atin yung dapat regular, araw-araw, tayo po'y nananalangin, tayo po'y nakikipag-usap, tayo po'y nakikipag-communicate sa ating Diyos. Tandaan po ninyo, yan po ang isang marka na tayo ay may ugnayan sa Panginoon. Meron tayong relasyon sa Kanya. Tayo'y Kanyang mga anak, siya ang ating Ama, at tayo'y may regular na pakikipag-usap sa Kanya. Prayer is talking with God, who is your Father. Amen? Sige po ninyo, ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos na ating Ama na nandun sa langit. No po, hindi po tayo nananalangin lang kasi alam natin makikinig ang Diyos, nauunawaan ng Diyos, at tumutugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Above all else, above these things, we are praying because we recognize God as our Father. Kahit tayo po mga ama sa lupang ito, hinahanap-hanap po natin na yung ating mga anak ay nakikipag-communicate sa atin. At kung minsan kapag wala ng panahon na makipag-usap, makipag-communicate sa atin ang ating mga anak, tinatanong natin sila at kung minsan meron tayong ginagawang paraan para yung bagay na yun ay makorek sa kanila. So same thing with God, no? We are praying to Him because first and foremost, He is our God and He is our Father who is in heaven. Mga iilang bagay po na dapat nating iwasan patungkol sa panalangin. Una, avoid a prayer that is memorized. Na po. Kasi kapag na-memorize ang panalangin, parang hindi siya nanggagaling sa puso no? So please avoid that, no? Prayer should not be memorized or recited. Na po. At hindi ho siya dapat yung parang kagaya ng ginagawa ng pananalangin na gamit ang rosary, no? It is not repeated over and over at hindi siya binabasa. Alright? Ulitin ko po. Diyan sa mga manuals ninyo, isulat po ninyo, prayer should not be memorized, should not be counted with beads, etc. Ang halimbawa po dyan, yung rosaryo. It should not be repeated over and over at hindi siya dapat binabasa. Dapat ang panalangin yung nanggagaling sa puso,
sariwa na sinasabi natin sa Panginoon kung ano ang nandoon sa ating mga puso. Opo, bakit kailangan nating manalangin? Ano ang mahalaga sa panalangin? Opo, meron pong 12 dahilan bakit kailangan nating manalangin. Opo, yan ang ating mga tatalakayin ngayon. Of course, ang unang dahilan po, ang salita ng Diyos ay inutusan tayong manalangin. God's Word calls us to pray. Opo, yun po ang isang dahilan kung bakit kailangan nating manalangin. Sapagkat tayo ay inutusan ng Diyos na manalangin. Opo, and don't you know that when you pray, prayer is a symbol, a sign, or maybe a characteristic ng pagiging masunurin mo sa Diyos. Kapag ikaw ay nananalangin, meron kang regular na pananalangin at masipag kang manalangin, kapatid, na ipapakita mo sa harapan ng Diyos ang pagiging masunurin mo sa Kanya bilang anak. Amen po. Kaya pag hindi ka nananalangin, isa lang po ang mensahe nun. Hindi ka masunurin sa Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, inutusan tayong manalangin. No po, saan po natin makikita ang mga talatang yon na kung saan makikita natin ang salita ng Diyos, inutusan po tayong manalangin. Doon po sa Matthew chapter 5 verse 44. Ang sabi doon, pray for those who persecute you. Entonces, merong utos na tayo'y manalangin. At ang sinasabing ipapanalangin natin doon, yung mga umuusig sa atin. At doon po sa Matthew chapter 6 verse 5, ang sabi po nung unang phrase ng talatang ito, when you pray. Ibig sabihin, ang Panginoon, tinuruan niyang manalangin ng mga alagad. At binigyan niya sila ng instruction na kapag ginawa niyo yung utos na ito, ganito ninyo siyang gawin. Doon po sa verse 9 ng Matthew chapter 6, mababasa po natin yon. Yung specific instruction ng Panginoon on how He taught the disciples to pray. This then is how you should pray. That's in Matthew chapter 6 verse 9. Buksan po ninyo mga Bibles ninyo. In Romans chapter 12 verse 12, nakalagay naman po doon, be joyful in hope, magalak kayo sa pag-asang ibinigay sa inyo ng Panginoon, maging matyaga kayo sa kahirapan, patient in affliction, and then ang sabi niya, maging tapat kayo sa pananalangin. Faithful in prayer. My friends, huwag niyo pong kalimutan, discipleship ito. A disciple is a learner. A disciple is an obedient follower of Jesus. A disciple is a faithful follower of Jesus who surrendered their everything to the Lord. So then, if you are a disciple, a child of God, dapat isa pong makitang katapatan sa atin ay yung katapatan sa pananalangin. Okay? And then let's continue. In Ephesians chapter 6 verse 18, ang sabi po doon, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. See? Ito pong mga talatang ito, no? Nagpapahayag na tayo po ay inutusan ng salita ng Diyos na tayo po ay manalangin. In Philippians chapter 4 verse 6, ilista po ninyo. No po? Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. That's Philippians chapter 4 verse 6. Tingnan po ninyo. The Bible inspires us. The Bible enlightens us. The Bible encourages us. The Bible requires us to pray. And the Bible even taught us how to pray. Sabi po dun sa Colossians chapter 4 verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, ito po yung sinasabi ko. Pray continually.
patuloy daw tayong manalangin. In 1 Timothy chapter 2 verse 1, ang nakasulat naman po doon, I urge you then, first of all, that request, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. Dapat daw po natin gawin yung mga bagay na yon para sa marami. Alin po yon? Let's pray for intercessory prayer. Let's pray for request. Yung mga may prayer request, let's pray for prayer. Let's pray. Thanksgiving. Amen? Ulitin ko po mga kapatid. When you pray, prayer is an act of obedience because God calls us to pray at dapat po tayong tumugon doon. Amen? Pangalawa po, Jesus prayed regularly. Hindi ho tayo pwedeng maging disciple ng Panginoon. Hindi ho tayo pwedeng maging follower ng Diyos kung yung kanyang buhay, kung yung kanyang ginawa, kung yung kanyang tinuturo ay hindi po magiging totoo sa atin. Amen? Jesus, meron siyang regular prayer. In other words, meron siyang devotion. No? Bakit kaya, Pastor, marahil you will raise a question in your minds, bakit kaya, Pastor, si Jesus kailangan pa niyang manalangin? O isang dahilan po dyan, ulitin ko, kanina binabanggit ko, to model prayer to us, to set an example upang tayo'y matuto tayo sa Kanya. Amen? Napakarami pong talata sa Bible, no? Na ang ating Panginoon, siya po ay nanalangin. In Matthew 14:23, ang sabi po doon, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. So pagkatapos niyang makipag-ugnayan sa mga tao, pumunta siya sa bundok by himself. At siya'y nanalangin. Alam niyo po, style ng Panginoon yung magkaroon siya ng solong pananalangin na kung saan may katahimikan where he can concentrate in talking with his Father. Dapat ganyan din po tayo, mga kapatid. Sundin po natin yung ganung halimbawa ng ating Panginoon. In Matthew 26:36, ang sabi po doon, Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here while I'll go over there and pray. And then yung kanina po, yung ating talata kanina, in Mark chapter 1 verse 35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. In Luke chapter 5 verse 16, it's the same thought. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Luke chapter 6 verse 12. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to the Lord. Can you imagine? He spent the whole night just praying to his Father. Na po, style ng Panginoon, yung manalangin, nag-iisa, pumupunta siya sa isang tahimik na lugar at doon siya po ay nakikipagniig sa kanyang Ama na dapat din po maging totoo sa buhay natin bilang mga followers of Jesus. Luke chapter 18 verse 1. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Can you imagine? Jesus even gave stories, parables, to inspire and to encourage his disciples and even the people who were listening to him in those days para sila po'y manalangin. Amen? Amen? Praise God. And the number 3 reason why we should pray, prayer is how we communicate with God. Ang panalangin daw po ang isang paraan natin ng ating pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Through prayer, we can worship and praise the Lord. Sa magitan po ng panalangin, nalulwalhati natin, napupuri natin
nakakapagbigay tayo ng pagsamba sa Diyos. Amen? Through prayer, nagagawa po natin buksan ang ating mga puso at isuko, aminin sa harapan ng Diyos, ikumpisal sa harapan ng Diyos ang ating mga kasalanan. No po? At doon nagagawa po natin yung totoong pagsisisi. Amen? Panalangin po, mga kapatid, ay nagbibigay ng isang napakagandang oportunidad sa atin bilang mga mananampalataya na ilagak natin sa trono ng Diyos, sa paanan ng Panginoon, whatever you may call it, lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating kahilingan. No po? Napaka-dynamic ng panalangin, no? Ang panalangin ang isang paraan so that we can communicate with God patungkol po sa mga bagay na ito. Amen? Lahat po ng aspeto ng pananalangin, ito po ay may kaugnayan sa communication. Amen? Ang isang relasyon, meron pong communication. Kung meron po tayong relasyon sa Diyos, we will not stop praying to Him. Why? Because prayer is our means of communicating with God. So, if God and you has relationship, hindi na po issue ang pananalangin sa atin. Kasi when we have a relationship, definitely we will talk, we will communicate. Amen? Ang Panginoon po ay isang relational na being. God is a relational being. He is personal. He cares for us. And He always wants us to commune to Him or with Him through prayer. Napakaganda po ng sinasabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ang sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. That is again the dynamic of prayer. Can you imagine kung anong nagagawa ng panalangin? Sa panalangin, pwede nating ibaba ang ating sarili sa Diyos. Hanapin ang kanyang mukha at sa panalangin, magagawa nating talikuran ang ating mga maling likong pamumuhay at ang ating Diyos. Siya'y makikinig, tayo'y patatawarin at pagagalingin ng ating Diyos ang ating lupain. Isinulat din po ni Isaiah sa Isaiah 40 verse 29 to 31 at babasahin ko po ito sa inyo. Ang sabi, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. That is the power of prayer. Again, we can also read Hebrews chapter 4 verses 15 and 16. Ulitin ko po, Hebrews 4, 15 and 16. Nagsabi po dito, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. What is the encouragement of this verse on prayer? Sabi doon po, we have a high priest who is unable, meaning he is able to sympathize with our weaknesses. Na po, at pwede po natin siyang lapitan at siguradong magbibigay ng tagumpay sa atin sapagkat siya napagtagumpayan niya ang kahinaan. So pwede tayong lumapit sa kanyang trono ng biyaya na may confidence sa ating mga puso na tayo ay kanyang kahabagan at tayo'y makakasumpong ng kanyang biyaya para sa tulong na kailangan natin sa oras ng ating pangangailangan. My friends,
Prayer is not just about asking for God's blessing. No po? Although that's one privilege na binibigay po sa atin ng panalangin, but it is also about communicating with our Father. He is our dad, and we need to communicate with Him. Amen po. Without communication, relationships, isulat po ninyo sa manual ninyo, relationships fall apart. Masisira ang relasyon pag walang communication. Likewise, our relationship with God needs communication. Amen. Number 4, prayer allows us to participate in God's Word. Pagka tayo po'y nananalangin, na po, in principle, technically, we participate sa gawain po ng Panginoon. Bakit? Kailangan ba ng Diyos ang tulong natin? Of course, no. He is the all-powerful God and He is in control of everything. So why do we need to pray? Because prayer is the means God has ordained for some things to happen. Kumbaga, ito ang design ng Diyos. No po? Para sa mga ibang bagay, sa gawain po ng Panginoon, lalong-lalo na magkakaroon ng tagumpay, no, sa ating mga ginagawa, no, mai-invoke natin yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos, na may tagumpay sa ating mga ministeryo, sa ating mga buhay, sa lahat ng ating ginagawa, kung tayo po ay mananalangin. Amen? For example, when we pray for other people, ingatan sila ng Diyos, no po? When we pray for some struggles, amen? When we pray for decisions, when we pray for plans, etc., etc., no po? Nagtatagumpay ang mga ito dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay bababa kapag tayo po ay nanalangin. Number 5, prayer gives us power over evil. It is one sure way, good way to overcome evil. No po? Sabi nga po ni Paul, for we wages, hindi tayo nakikipagbaka o nakikipaglaban sa dugo't laman, but with the spiritual forces of darkness. So to be able to defeat that, ang kailangan ay panalangin. No po? Our struggles not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil. Saan po natin makikita yon? Ephesians chapter 6, verse 12. So, isulat po ninyo dyan sa manual ninyo, no? For our struggle is not against flesh and blood. Di tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, kundi sa mga spiritual forces ng kadiliman. No? Sa panalangin, kaya po natin pagtagumpayan ng mga yan. Kahit mahina ang laman, ang physical, but when we pray, when we call upon God, no po, magagapi, mapapagtagumpayan po natin ang mga bagay na yan. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Ang ibig sabihin po, ang spiritual ay kinakailangan din nating i-develop, palakasin, patibayin, no po. Kung ang katawang ito ay ating sinasanay para sa lumakas, same thing with our spiritual. As Jesus said in Matthew 26 verse 41, ang sabi po doon, watch and pray so that you will not fall into temptation. Para hindi kayo mahulog sa tukso, kailangan ninyong magbantay at manalangin. The spirit is willing, but the body is weak. Amen? Kailangan nating supilin yung laman. Number 6, prayer is always available. Amen? Saan ka makakasumpong ng tulong na it is always available? Ang tao po, pag tumawag ka, pag lumapit ka, tutulungan ka 1 beses, 2 beses, 3 beses.
And that is limited. But with God, whenever you call unto Him, answers. He is always available to answer our prayers. Amen po. Another reason to pray is because prayer always available to us. Amen. Nothing can keep us from approaching God in prayer except our own choices. Amen. God, tandaan po ninyo ito, is available 24/7. Amen. Number 7, reason. Prayer keeps us humble before God. Humility is a virtue God desires in us. Opo, kasi when you pray, inaamin mo na hindi mo kaya. When you pray, you recognize that God is the sovereign one and God is the one who controls everything and that you can do nothing apart from Him. Amen? That's why humility, humbleness or humility, is one thing that gives us ng panalangin. Binibigay sa atin ng panalangin yung karakter na yan. Yung pagpapakumbaba. In Proverbs 11:2, Proverbs 22 verse 4, Micah chapter 6 verse 8, Ephesians chapter 4 verse 2, James chapter 4 verse 10, lahat pong yung mga talatang yan nagsasabi that humility is a virtue God desires in us. And we can develop that through prayer. Prayer reminds us that we are not in control. Yun po yung sinasabi ko. In Matthew 18 verse 4, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Number 8, prayer grants us the privilege of experiencing God. Yes, exactly. Why? Because, sabi ko nga po sa inyo, when you pray, that is the time of you are communicating with your Father. And God is personal. And God is caring. So when you pray, God listens. And then when you pray, it is the time where God can fill you with His presence. Kaya kung hindi ka nananalangin, kapatid, paano mo mararanasan ng Panginoon? Kaya nga yung iba walang patuto kasi they lack prayer. Kasi through prayer, God will let you experience His power in your life. Amen? Kailangan tayo po ay maging masipag sa pananalangin. Why? Sa mga ginagawa natin bilang mga leaders ng church, hindi ho puro talino. Kailangan ng talino. Pero ang panalangin ang nagbibigay ng kapangyarihan upang magawa natin yung pinapagawa sa atin ng Diyos. And through prayer, we can experience the power of God in our life. Number 9, answered prayer is a potential witness. Yun po yung sinasabi ko. Pag nananalangin ka, nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos. At pag naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, meron kang patotoo. Amen? Sa mga nagdududa, ito ang isang encouragement na pwedeng ibigay mo sa kanila. If our prayer is answered, it can serve as a potential witness for those who doubt. Sulat po ninyo, dyan sa blank. Doubt. Number 10, prayer strengthens the bond between believers. Amen. Kasi po, kanina, meron tayong binanggit. Ang isang inutos sa atin na ipapanalangin natin, yung ibang tao. Okay? Prayer does not only strengthens our relationship with God, it can also strengthens our relationship with one another as brothers and sisters. Amen? Kasi, we pray for other believers. Sinong ayaw na ipanalangin ka? Napakalaking bagay po yung nananalangin tayo at pinagpipray natin yung mga Christians. Amen?
strengthens the bonds between fellow Christians. Sulat po ninyo yan, Christians. And then number 11, prayer can succeed where other means have failed. Ayan. Alam niyo po kung minsan sa buhay natin, meron tayong gustong gawin. And we tried everything we know, but sometimes fail. Kapag ka po nabigo yung mga bagay na alam natin, mga ideya natin, prayer, amen, can help you succeed dun sa mga bagay na nabigo ka. Amen? Mga paraan mo, yung mga alam mo, yung mga desisyon mo na binuo mo sa iyong kalooban, ang panalangin po pwedeng ituwid yan. Pwedeng baguhin yan, pwedeng magbigay ng tagumpay ang panalangin. Amen? Dapat po ang panalangin, hindi siya ang maging last resort. Prayer should always be our first response in life. Ano man ang mga bagay na maaari mong harapin, dapat ang unang-unang maging reaction mo is manalangin. Amen. And then number 12, prayer fulfills emotional needs. Amen. Do we need God through prayer? Yes. We were made to function best emotionally in a prayerful relationship with God. I mean, we can live the best in life if we communicate. We can live victoriously. We can live a healthy life, a good life, if we keep on communicating with God, with God in prayer. Amen? God designed the human machine to run on Himself. He Himself is the fuel of our spirits. Amen? Or the food our spirit were designed to feed on. There is no other. Wala na pong ibang paraan na maaaring palakasin natin ang ating spiritual na katawan, no po, kundi sa magitan ng pakikipagdiig, pakikipag-usap sa ating Diyos. Meron po akong ituturong 5 tips on how we can pray effectively. Ang tawag po dito, the 5-finger prayer. Napaka-effective po nito at napakadaling tandaan. Una po, yung ating thumb. Okay? Ibig sabihin, thumb is nearest to you. Na po, tingnan po ninyo. No? So, sa magitan po ng ating thumb, sinong maaalala nating ipag-pray pag tinignan natin yung ating hinlalaki, yung mga taong malapit sa atin. Our loved ones, our relatives, our friends, our brethren in the Lord. Na po, pray for them. Amen? That's a sweet duty of a believer to his loved ones. Ang sabi po ni C.S. Lewis. Amen? And then number 2 po, na po, the next finger is the pointing finger. Okay? The pointing finger, pinapaalala po sa atin yung ating mga tagapagturo, yung ating mga instructor. Ano po? Yung mga pastor, yung mga church leaders, small groups leader, worship team leader, Sunday school teacher. Ano po? Pag ito po tinignan natin, ang maaalala po natin, ipag-pray ang mga leaders na ito. Amen? They need support, they need wisdom, no po? They need right direction, they need anointing. Amen? So, yan po ang ipag-pray natin sa kanila. Number 3, the next finger. Okay? Ito po ang the tallest among our fingers. Amen? Tallest. Sulat po ninyo sa blank. Yung number 2 kanina sa blank, ang sagot pointing. Number 3, the tallest finger. Ibig sabihin, this reminds us of our leaders. For example, in our country, the president. Actually po, sa bansa natin, meron pong 3 sangay ang napakahalagang ipag-pray natin sa leadership. Yung legislative, yung judiciary, and what else? Executive. Alright? Pag-pray po natin yan.
the president, the senator, the Supreme Court, the congressman, and everything. No po, let's pray for them. Alright? And then number 4 fingers, yung pong ring finger. The ring finger. Sulat po ninyo, ring finger. No po. Usually, kahit yung pong mga nagpapiano, sinasabi nila, itong ring finger na ito yung pinakamahina among the 5 fingers. So when you see the ring finger, sinong dapat nating ipag-pray? Yung mga kapatid nating mahihina o nanghihina, nangangailangan ng kalakasan, nangangailangan ng tulong. Amen? Sila ang pagpupray natin. Pag nakita natin itong ring finger. And then the last one, the little finger. Alright? Sulat po ninyo, the little finger. Sino po ang tinutukoy ng little finger? Of course, the little ones. Ano po? Yung mga kapatid nating medyo naghihirap sa buhay, no? Nakakaranas ng kasalatan sa material, sa financial, no po? Let's pray for them. So 5 fingers, the thumb, no po? The closest. Let's pray for our relatives. The pointing fingers, our pastors, our teachers. The middle finger, the tallest, yung ating mga government leaders. The ring finger, sino pagpipray natin? Yung mga nangangailangan ng kalakasan, yung mga mahihina, those who are discouraged, those who are disappointed. Let's pray for them. The little finger, sino pagpipray natin? Yung mga maliliit nating kapatid, yung mga may pangangailangan, no po, medyo nasa mababang level ng buhay. Let's pray for them. My friends, so when you use the 5-finger style or tip of prayer, mga kapatid, magagawa po nating epektibo yung ating panalangin. Amen po. So mga kapatid, ito pong ating pag-aaral ngayon ay isang pag-aaral na kung saan tinuturuan po tayo na maglagay tayo ng regular schedule ng pananalangin sa Diyos. At kapag ginawa po natin ang lahat ng ito, makikita po ninyo, nasasanay tayo, nakakapag-pray tayo ng mahusay para sa ating mga sarili. Diyan po sa ating mga lessons or diyan sa ating mga manual, meron pong nakalagay diyan na commitment. Sagutin po ninyo yan, no po, at ipaskil po ninyo sa ating mga group chat. Mga kapatid, I am asking you to give a takeaway. Sana naman po hindi nagiging mahirap sa inyo yung pagbibigay ng takeaway. No po? Kasi kung nakinig ka, definitely may maisusulat ka. No po? At wala namang sasabihin mali yung pinakinggan mo unless nanghula ka. Po? Kaya sana po maging masunurin po tayo at hindi na po tayo magkakaroon ng kahirapan na paalalahanan ang bawat isa na magbigay ng kanilang takeaways. Yung po mga takeaways ninyo sa napag-aralan natin ito, ibigay po ninyo sa ating GC kasama po nitong commitment. Sagutin po ninyo itong commitment. I commit to pray every day. Sign and then yung date. Aasahan ko po na makikita ko po yan sa ating mga group chat. Amen! If you have questions, pwede rin po kayong mag-message ng inyong mga tanong sa ating group chat. At aaralin po natin yung mga tanong na yan. Amen po! Tayo po'y mag-pray. Lord, thank you for this opportunity na kami po'y nakapag-aral patungkol sa aming devotion o pakikipagniig sa inyo. Panginoon, hayaan mong ang banal na Espiritu Santo ang humipo sa aming mga puso at itong bagay na ito ay maging totoo po sa buhay ng bawat isa. Lalo na't mga leaders po kami ng church, hayaan po ninyong kung papaanong kayo, Panginoon, ay naging mabuting halimbawa sa amin sa pananalangin. Ganon din po kami. Kami maging mabuting halimbawa sa pananalangin sa mga miyembro na pinagkatiwala po ninyo sa amin, nagabayan namin at turuan namin sila tungo sa paglago sa espiritual. Kaya Panginoon,
Pagpalain mo po ang lahat ng mga OHB leaders, lahat ng leaders ng mga churches na pinagkatiwala po ninyo sa amin. Diyan po sa Victoria, diyan po sa Agape, diyan po sa Santa Rosa, diyan po sa Apalit, at diyan po sa Maysulaw. Pinagpipray ko pong lahat, yung mga leaders diyan at mga workers diyan na sila po'y makasunod sa pag-aaral na ito at maging halimbawa po sila ng pananalangin. Pagpalain po ninyo ang inyong mga lingkod. Samahan po ninyo sila lagi at ingatan po ninyo ang bawat isa sa kanila. Ito po ang aking panalangin. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.